natin si Mystica at sasagutin niya yung tanong natin kanina na yung mga detractors mo may sinasabi na itong pagbabagong buhay mo bahagi lamang ng gimmickry mo. Kasi nakaraan mo kasi mag-gimmick no? Maingay, mag-gimmick. Etong bagong chapter ng buhay mo, gimmick pa rin. Anong masasabi mo sa kanila? Hindi po. I realize na life is not all about entertainment. I realize that there's more than that. Ang reason ko kung bakit po ako bumalik dito ay para po magbigay ng good example sa lahat na hindi baling ganun nga ang nakaraan ko. Kung meron naman akong ipakita sa kanila na good example, gusto ko pong maalala ako na balang araw, si Mystica, hindi lang yung nag-i-split, hindi lang yung controversial o kaya gimmickera o kung ano man ang mga sinasabi nila. I'd rather want everybody na itong si Mystica may puso pala. And of course, this is one thing more I wanna add. Everyone is entitled to his or her own opinion. And I have mine. And mine is the truth. And once you say the truth, it will always set you free. Mystica, tanungin ko itong napabalitang faith healing mo. Is this part of the new you? It just happened kasi na it was an emergency call. Nagkataon po na matagal ko nang hindi nakikita ang yung ama ng anak ko because I left him when I was 4 months pregnant. When you were 17? When I was 17. So it so happened na siguro blessings in disguise, nakita niya sa Facebook ang Mystica Charity Foundation at yung mga ginagawa ko at the moment. So of course, nagbakasakali siya na baka pwedeng tulungan ko rin kasi colon cancer. Ang sa akin lang naman po, yung iba nga tinutulungan ko. Itong ama ng anak ko pa kaya? Sabi ko, Lord, ang tanging hiling ko na lang sa'yo, hindi pera. Please give me the power to heal my son's father. Bigla ko pong naramdaman na ang aking kanang kamay parang na-fracture, parang nagkaroon ng crack. So sabi ko, siguro this is a sign na ito ang gagamitin ko. So as soon as pinatawag ko yung ama ng anak ko, pagdating po niya, mismong itong kanang kamay ko po ang ginamit ko. Sabi ko, Lord, hindi baling husgahan ako ng buong mundo. Ang gagamitin ko po ay pangalan mo, hindi na po Mystica. Kalimutan ko na po yung image ko Mystica. Ang importante po, Lord, gusto kong ibigay mo sa akin yung healing power. At kung talagang nagkatotoo po, Lord, hindi po ako ang makikita ng tao na nag-heal sa kanya, kundi ikaw. So in the name of God, ginamit ko ang pangalan niya. At napagaling mo. At napagaling ko po siya. Hindi pa po ako nakontento. Dinala ko po mismo siya sa lung center. At mismong doktor ko po ang nakapagpatunay na nawala na po yung colon cancer niya. So praise God. Mystica, nag-heal ka pa ba ngayon? Well, pagkatapos po yung 5 tao na na-heal ko so far, lalong-lalo na po ang mga ito ay mga malapit po sa akin din. Nagkaroon na po ako ng mga maraming callers, maraming from Davao, sa kaduluduluhan ako ng Pilipinas. Maraming magpapahil sa'yo. Pero ang sa akin po, hindi ko po pinasok ito as a career. Mas may importante po ako na gagawin. Ito po yung Mystica Charity Foundation. Ayaw ko po na dahil po sa isang tao, lalong-lalo na kung gusto lang pong subukan yung kakayahan ko, sisirain po ang aking pagkatao. Wag na lang po. Ang Lord na lang po, diretsyo na lang po sila katulad ng ginawa ko. Directly from God. Darating at darating ang tulong. It's an emergency call. Thank you, Mystica. Hindi po dahil sa akin. Oo. Huwag ka pang aalis, ha? Babalikan ka pa namin. Si Papa Jack muna, Papa Jack. Kanina kasi sabi ni Miss Mystica sa atin, ayaw kong maalala ako bilang controversial na Mystica at gimmickera. So, alam mo, just to simply put po, kung ida-dissect ko yung sinabi niyo po, is this an admission na once upon a time, bago po itong yugto ng buhay mo na, medyo corporate na po kayo at faith healer na po kayo, aminados, doon sa statement na yun, parang umamin ba kayo na once upon a time, gimmick ang lahat ng ginawa ninyo? Hindi po inaamin na lahat. Kasi dumating po yung mga bagay-bagay na wala na po akong, para bang to the spot na, ganun ba? So parang naki-write on na lang po ako. Kagagawa rin din po kasi ng ating mga press kung minsan,
di ba parang prino-provoke na rin ako. So hanggang sa lumalaban na rin po ako. Okay. So ang sa akin lang naman po, I had to do what I needed to do. Mystica, maraming salamat sa pagiging honest mo sa amin ngayong Thank you umaga, po. joining us. Thank you, Mystica. Papa Jack. All right, you know, Mama, we have a very brave conversation this morning. Nakakatuwa. At mga kaibigan, aalamin natin mamayang kasagutan sa tanong na ano nga ba yung epekto sa isang tao pag pinagtaguan ka ng nakaraan. Halimbawa, di ba, meron nakaraan yung partner mo, tinago sa'yo, hindi sinabi, nalaman mo sa iba, or siguro nagduda ka na lang. Ano nga ba yung epekto sa'yo niyan? Ang alamin po natin sa magbabalik ng Starbucks. Dito, kasali ka. Ngayong nagkapiling na ang mag-ina, Alam niyo, Nay,